Mga kabida, sa magandang oras sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito, magandang pag-usapan po ito. Ano po, no? Merong short lecture po itong si VP Sara para po kay Pangulong Bongbong Marcos po, mga kabida, no? Ito po ay kung paano magiging presidente po ng Pilipinas, no? Para hindi ho mabudol, mga kabida, no? Alright. Now, sa isang video, courtesy po ito ng Dare to Ask PH, kung saan po ay parang press conference po ito ni VP Sara, no po, no? At ito'y patungkol doon ho sa budget na inapprove po ng Kongreso, no? Kamakailan lang po, mga kabidan. Kung saan marami hong mga loopholes, marami hong mga kaduda-duda, no? Doon ho sa budget na yon, ano po, mga kabida. Kaya itong lecture po ni VP Sara, para ho bang sinasabi ho doon, mga kabida, parang wala hong alam itong presidente po ng Pilipinas, no? Kumbaga, perma ka lang ng perma, no? Pag andyan ho mga dokumento sa table mo, hindi mo binabasa at hindi mo iniintindi, parang ganun no? So, dapat, unang-una po, dapat may alam yung presidente po ng Pilipinas. Okay? Hindi masyadong super bright, no? Kasi ang importante doon, mga kabida, may alam. At kung wala pong alam, dapat kumonsulta doon ho sa kanyang mga experts na nakapaligid po sa kanya. Kaya may kinuha yung presidente, no? Unang-una, may mga legal experts na kinuha yung presidente po ng Pilipinas. May mga economic managers, ito pong presidente po ng Pilipinas, no? So, i-connect ko lang po, mga kabida, ito hong panawagan po ni Amy Marcos doon ho sa mga taong nakapaligid po kay Pangulong Marcos, mga kabida, na sana protektahan ho nila yung Pangulo, na hindi ho sana isusubo yung Pangulo sa alanganin, no? Kasi ho, para bang yung mga na-discovering mga mali ngayon, para ho ang sinisisi po ngayon, mga kabida, yung Pangulo mismo kung tutuusin daw, hindi naman yan kagagawan po ng Pangulo, no? Like for example, itong budget na ito, no? Yung pagkawala ho ng PhilHealth budget, mga kabida, yung buhay po ng budget po ng AKAP, no? Yung pagkawala o pag-slash ng budget po ng 4Ps, no? Yung pagkawala din ng budget para sa computerization dyan ho sa Department of Education. Yan. At marami pa po, no? Na talagang questionable, mga kabida. Ang sisi ay doon ho sa presidente po ng Pilipinas, no? So parang ganun yung gusto kong i-drive ni Senator Amy Marcos. Kaya dito ho sa lecture po ni Vice President Sara Duterte, mga kabida, tinuruan po niya itong si PBBM kung paano ho maging presidente para hindi ho mapudol. Yan. Ipapakita namin sa inyo ito hong kanyang video. Actually, remix na po ito, no, mga kabida. Originally, video po ito ni VP Sara, pero remix po ito ng Dare to Ask PH, ano po, no? Courtesy po natin itong kanyang video o kanilang video. Okay, pakinggan at panuorin po natin itong class o Master Class 101. Yan. Hindi ko kasalanan that we are on this road to hell. Hindi ko kasalanan kung hindi marunong. Kasi kung alam mo naman na may kakulangan ka, bibilisan mo yung gagawin mo para mag-catch up. Hindi ka naman uupo lang doon na parang, may kakulangan talaga ako, ganun talaga. Hindi ganyan. So, 2 tao lang nagkukontrol dyan. Ulitin ko lang mabilis. Si Zaldico, Martin Romualdez. Kita natin yan. Tingnan nyo ang NEP, tingnan nyo ang GAA, tingnan nyo ang tingnan nyo ang NEP, tingnan nyo ang GAB, General Appropriations Bill, tingnan nyo ang GAA. Makikita ninyo ang galawan dyan. Hindi na siya kailangan. Road to hell. Hindi ko kasalanan. Tingnan nyo lang kung ano yung nagbabago. Anong isa pa? Na-prove ko dyan yung AKAP. Diba? Nagtalo sila sa AKAP.
Sinasabi ng mga senador, hindi naman namin nakita yan noon eh. Sabi ni Saldi ko, ano? O di ba? Pinirmahan nyo, digital signature ninyo, pinahiram ninyo, pinirmahan nyo yan. Nandun yan. Wala nang bycam na nangyayari. Ang sa akin lang, presidente ka, di ba? So you have the full cabinet of experts, finance experts, nandyan sa iyo. So nakikita nila, di ba? Oh, President, Mr. President, ito po yung net natin. Pero pagdating po sa GAB, ganito na po yung nangyari. Di ba magtatanong ka na? Ano nangyari? Road to hell. Bakit naging ganito? Hindi ko kasalanan kung... Di ba? O ako Hindi lang marunong. Well, kung ako yun, ganun. Ano nangyari? Bakit ganito na ang GAB? Pagdating ng Senate, ano nangyari? Tingnan nyo. Bakit ganito na? Pagdating ng BICAM, diba? Merong daming insertions doon. Walang paper trail and then suddenly sa BICAM nandoon na. Uy, diba magtatanong ka? Bakit ganito? Road to hell. Hindi ko kasalanan kung... Sa budget. Well, hindi ko nakita yun Hindi ko lang alam kung alam niya. But there is an expectation that alam mo kasi ikaw ang nag-submit ng net and nakita mo kung anong lumabas sa GAA. So there is an expectation na alam mo kung anong nangyayari sa budget. So merong president na, okay, ito yung net. Then after a few months, okay, ito yung yung wondering kung alam niya kung anong nasa page 2. Ayan po, mga kabida, no? So, dapat po daw, sa isang Pangulo, unang-una, babasahin yung lahat po mga dokumento na nasa kanyang table, no? Pangalawa po, dapat pong pag-aralan muna yung mga dokumento na nasa kanyang table. Pangatlo po, dapat may alam ang Pangulo. Okay? Knowledgeable yung Pangulo, mga kabida. Para ho, hindi kailangan na umasa doon ho sa mga advisors mo niya, no? Sa kanyang mga legal experts na nakapaligid po sa kanya, no? Dapat mismo yung Pangulo may alam. Okay? Para pagbusisi na doon ho sa mga dokumento, like for example, itong national budget. Pag sa unang tingin pa lang niya doon, basa, scan. Alam na niya kung ano yung nabago. Tsaka alam na niya yun, mga kabida, kung ano yung wala doon sa kanyang proposal na andun ho sa final po ng version po ng budget. Diba? Hindi pirma ka ng pirma, no? Na hindi mo inalam kung bakit ganito yung budget, kung bakit lumobo yung budget, bakit may reduction po ng budget, ano po, no? Diba? Yun yung pagiging Pangulo ng Pilipinas para hindi ho mabudol ang presidente, mga kabida. So, yun po. No? So, kung titingnan mo yung learnings no, mula kay VP Sara, talagang mabusisi talaga itong si VP, no? Mabusisi talaga, mga kabida. So, hindi madaling mabudol. Kaso lang, nabudol lang. Nabudol dahil nakipag-tandem kay PBBM. Kasi akala ko niya okay yung pagiging tandem po ni BBM o PBBM, mga kabida. No? So, yun po. So, anong sa tingin po ninyo, mga kabida, yung ginawa po ng Vice Presidente, no? Na nilecturean po niya yung presidente po ng Pilipinas, no? Talaga bang walang alam po itong si President Bongbong Marcos, mga kabida? O sadya lang po talagang may trust lang talaga doon ho sa mga taong na o sa mga tao po na pinagkatiwalaan po ng presidente. Di ba? So, for your comments, you can comment down. At sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, mga kabida, you can subscribe. Just click the subscribe button. Click also the notification bell para updated po kayo, mga kabida, sa aking
mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless, mga kabida.